Ayun, hi everyone at nagbabalik tayo sa bagong episode ng The Pretty Bird Podcast. At para sa podcast na episode na ito ay tatalakay naman natin ang marketing mix analysis para sa isang interesting na negosyo dito sa UPLB. It's called The Blessing Flower Shop owned by Tita Lea Irasaga. So ayun. Yes. At ayun nga no, bago tayo magsimula ay ako nga pala si Ariel, ang inyong host. At ako si Sydney. Ako naman si Ann. At ito ang City Bird Podcast. So bago tayo magsimula, ano ba munang ginawa nyo nung nakaraang February, nung Valentine's? Ako for me, nung Valentine's, may event kasi sa org namin kung saan mamibigay kami ng gift sa mga broads. So for us, namigay kami ng personal letters. Tapos sila naman, namigay silang flowers. Ala, so sweet naman. Diba? Ako naman, very typical day lang. Family date, ganun lang. Kumain lang sa labas, tapos nagpunta lang ng Feb Air. Ganun lang siya. Wow. Ala, so sweet naman ng family nyo. Sama-sama kayo ng February. Sana me too soon. At ayun nga, so parang nabanggit ka kanina ni Sydney yung sa flowers. At alam niyo ba na sobrang big fan talaga ako nung isang flower shop dito sa LB. Lalo na kapag galing ito sa flower shop ni Tita Lea nga. Dahil nagbebenta sila lahat ng klase ng flower arrangements. Isa na rito yung fresh, dry, synthetic, satin, and fuzzy wire. Basically, kung ano man yung gusto mo, ay meron din sila sa shop. Pero yun nga, yung pinakakilala na or products nila dito ay pinagtatanggap ng maraming customized orders na yung dried flowers arrangements nila. Talaga, alam mo, balita ko nga rin para palagi rin silang binabalikan ng customers dahil namimit nila yung 3 levels ng customer expectations yung basic needs, wants, expectations sa shop nila na talagang tinatangkilik ng mga tao. Kaya naman, nagsusource talaga sila sa damo market pa para masiguro lang yung kalidad. Totoo nga, kahit kita nga actually natin sa mga products nila na may logo at tags pa nga sila sa packaging. At mahalaga rin ito para sa product identity ng business nila. Pero di ba parang ang dami na rin mga flower shops dito sa LB katulad ng Lopez, Palengke, Junction at Agapita. Lalo na yung mga pop-up flower shops sa Raymundo Gate. Ano kaya yung pinagkaiba nila sa mga iba nilang competitors? O nga, nung nabanggit mo yun sa Raymundo, yung alam mo yung 100 pesos lang na flower na bouquet. Pero yun nga, sabi kasi ni Tita, palagi nga ang ina-aim nila ay mag-offer ng mga bagong designs na wala pa sa ibang shops dito sa Pilipinas. Tapos, since UPLB students ang target market nila, lalo yung mga nagtateatro o yung mga comm art students, kumukuha sila ng inspiration sa mga international trends para lagi sila yung una nagpapauso dito sa community natin. So, yung action na to, parang first mover strategy within the local market. And doon pa lang may solid differentiation sila sa strategy nila Tita. Gets, alam mo, balita ko nga, super patok siya sa mga students kasi maraming mga florists na nagmamahal din tuwing may theater play sa LB or tuwing graduation. Ayun nga, kaya nga pero feel ko parang mapapalago pa nila yung flower shop nila kung mag-i-invest pa sila sa mga consistent na branding kagaya na lang sa packaging. And dapat siguro mas eye-catching or pleasing yung aesthetic nila ng brand identity, lalo na kung plano pa nila ito magpa-expand. Oo nga. Feel ko pwede rin sila mag-offer ng services like yung workshops, tsaka yung mga nauuso na DIY flower kits, diba? Para makakuha pa sila ng mga bagong customer segments, lalo na't super artsy ang mga students na bagay sa UPLB market. Pero, alam mo, nagtataka rin ako, paano kaya nila pinipresyo yung mga dry flower products nila, Tita, no? Actually, alam mo, katulad yung na-mention kanina na parang 100 pesos sa Raymundo Gate. Sila Tita Lea naman, sila ay meron 10 pesos to 6,000 pesos sa price range. O, diba? Very flexible. So, yung 10 pesos naman, ito ay usually mga maliliit na dried flowers na parang single items or tiny bouquets. Pero, pwede mag-guide to kaliit na literal. Pero, ang pinakamabenta talaga nila, yung nag-range to 50 to 150 pesos na kadalasan ito yung mga pop-up flowers na bibenta na isa-isa. Grabe naman yun. Sobrang mura at affordable naman ng mga prices nila, Tita, no? Lalo na yung take 50 pesos na flowers, especially para sa mga students na budgeted yung allowance nila.
Diba? Actually, parang sobrang namamagic niya na lang talaga. Di ko lang paano. So, parang sa pricing strategy, tinatawag itong cost-based pricing kung saan pagtaas ng price o nakadepende ito sa laki, dami at design ng arrangement. At syempre, depende rin ito sa presyo ng mga suppliers. So, basic supply and demand. So, kunwari, pag nagtaas ang sa Dongwo, nagtataas din sila tita kasi malamang para dun. And simple and transparent na approach lang talaga siya. Oo nga, no. Pero parang nakaraan, parang napakwento rin ni Tito na napapansin ko na may empathy rin yung decision making niya sa pricing, especially para sa mga student customers niya. Actually, alam mo ba, parang nakakapanibago nga ito sa consumer behavior perspective kasi sobrang motherly niya lang talaga kung saan sabi niya may factor din daw ang pride niya lalo na tuwing nagtataas ng presyo kasi alam niya mga estudyante lang so syempre pinagdaanan niya yan and tapos yun pa yung mga customers niya so may empathy siya sa buying capacity ng target market niya. And that said, sa marketing theory, it is also both a strength and vulnerability. Oo nga, no? Strength kasi, mas mura siya kaysa sa mga competitors niya. Tapos, syempre, vulnerable kasi lilit yung kinikita niya. So, parang pick your poison na lang, no? Oo, diba? Kaya parang feel ko better talaga kapag nagbigay sila ng seasonal discounts o special promotions kahit peak season dahil same price lagi ang in-offer nila. Halimbawa, for example, she could introduce tiered pricing or bundle deals kung saan like graduation package na may 3 arrangement at a slight premium price para naman it feels like a good value of money, di ba? So, halimbawa nun ay value-based pricing where kung saan nag-reflect ng price ang perceived value ng occasion at hindi lang dahil sa cost. Agree ako dyan, sister. At saka sana magkaroon siya ng malinaw na price list na publicly visible sa shop or social media. Kasi transparency sa pricing builds trust lalo na for new customers na first time sa kanila. Diba? Alam mo, may point dun si Ann. Diba? Pero parang napansin ko rin na parang hindi lang sa products at pricing yung nagiging strategy nila, tita. Pati na rin kung sa paano sila naaabot ng mga customers nila. Actually, sabi ni Tita Lea, hindi lang sila sa physical stall ng UPLB Square ang nakakabili ang customers. Nagka-accept din sila ng orders through Facebook page, kaya kahit hindi pumunta mismo sa shop, pwede pa rin umorder online. Ay wow, convenient pala talaga, no? Lalo na siguro sa mga students na busy at nasa ibang lugar. Pero alam nyo, curious ako. Paano naman yung mga customers na malayo? Nag-deliver kaya sila? Alam mo, sobrang flexible talaga ni Tita Lea. Like, nagde-deliver siya kahit outside of Laguna. Imagine. Like, gumagamit sila ng delivery services tulad ng Lalamove, LBC, and JNT para ipadala ng customers niya. At minsan, umaabot pa yan ng hanggang Mindanao. O, diba? Mindanao. Ako, di pa ako nakapunta doon. Pero flowers niya nakapunta na. Same. Sana all. Pero you know what? She delivers talaga. Pero ayun nga, no? Parang that actually shows na parang kahit small business siya, parang malamang pa rin yung reach kasi umabot pa nga ng Mindanao, diba? So yung marketing perspective na yung ganitong strategy ay tinatawag nilang multi-channel distribution na kung saan meron din silang physical store at meron din silang mga online ordering at meron pa rin silang delivery services pa. Saka napaka-strategic talaga nung location ng shop nila. Imagine nyo, nasa UPLB Square. Talagang madadaanan siya ng students, diba? Tama. At saka malaking factor talaga ang foot traffic. Like, imagine dahil students ang main target market nila, napakalaki advantage talaga sa mga lugar na yun kung saan palagi may dumadaan na potential buyers. At alam nyo ba, kapag pag-uusapan naman natin yung seasonality, napansin naman natin na yung mga panahon talaga ay kung kailan mataas yung demand sa dried flowers. Halimbawa na lang dito ay pinakamabenta sa kanila ay yung Valentine's Day. Sumunod naman yung graduation and then yung undas naman, no? Makes sense naman kasi flowers are usually used as gifts, remembrance items, tsaka mga decorations pag may mga celebrations, di ba? Right, Kajan Ann.
So, ayun nga, no? Speaking of that, isa pang interesting na napansin din natin ay kung paano din sila mag-promote ng products nila, Tita Leia. Sabi ni Tita Leia, ang pinaka-main strategy daw nila pag-promote ng products ay word of mouth. AKA, chismis. Charot. So, ang ibig sabihin ng customers mismo ang nag-recommend ng shop nila sa friends and classmates nila. Alam mo, which actually works well sa UPLB community kasi mabilis talagang kumalat ang recommendation sa mga students. So, halimbawa kapag may nakabili, tapos nagandahan at nagustuhan yung arrangement, usually kukwento nila sa mga friends or classmates nila. So, mas marami nakakaalam sa shop nila. So, hindi na kailangan ng mas malaking advertising, di ba? Exactly. Kaya may Facebook page din sila kung saan nag-post sila ng kanilang flower designs and arrangements. Pero hindi raw nila masyadong active sa paid promotions. Mostly kasi ginagamit lang nila ito para lang ipakita ang kanilang mga products. Oo nga. Pero yun nga, in market terms naman kasi, parang masasabi natin to ay isang organic promotional strategy, no? No, kung saan umaasa sila sa customer satisfaction at referrals para lang mapalawak yung market nila. Pero kung alam nyo, kung tatanungin ako, malaking opportunity din siguro kung mas palalakasin pa nila yung presence nila sa social media. I agree. Guys, Steve. Yeah. Sin. Nag-agree ako dyan, Ann. Like, halimbawa, imagine mo na lang, pwede silang mag-post ng short videos ng paggawa ng flower arrangements, behind-the-scene clips, o kaya naman customer testimonials na malakas kasi ang ganitong engagement sa mga ganitong contents ng Facebook at Instagram, lalo na mga very tech-savvy na ngayon mga tao. Oo nga, puro Gen Z, Alpha, Beta generation. Pero dagdag pa doon ay, pwede rin sila siguro gumamit ng mga paid social media ads na nakapag-break seasons tulad ng Valentine's Day at Graduation. Kahit siguro mga small budget lang, malaking tulong na rin iyon, no, para mas marami pa makakita ng products nila. True, since plano na rin naman nila mag-open ng bagong brand sa Kalawan, mas magiging importante ang promotion para mas makilala yung brand nila. Totoo. Pati parang gusto ata ni Tita Leia para matulungan sila sa expansion ay more on helpers talaga and trained staff na makakatulong sa operation para sa kanilang bagong branch sa Kalawan. And feel ko, kaya ko mag-volunteer. Like, mag-aayos-ayos ako doon, no? Parang may free ang flowers, diba? Tapos ipapalipat ka sa Mindanao bigla. Totoo. Pero yun na, kung pagsasama-samahin naman natin itong lahat, makikita natin na yung Blessings Flower Shop ay meron talaga solid foundation sa place strategy dahil sa magandang location at delivery options. At sa promotion strategy naman ay umaasa naman sila doon sa strong community sa LB at yung support ng word of mouth marketing or AKA cheese. For sure, sa tulong na mas active na social media promotion, malaking potential talaga silang maabot pa yung mas malawak na market. Right. So, tama nga naman yung mga insightful analyze natin, no? So, ayun nga, bago natin i-end yung podcast episode na ito, ay malinaw naman na yung Blessings Flower Shop ay hindi lang basta tinda ng bulaklak, kundi it's a business with a heart. Sorry. Kaya thank you so much for Tita Leia for letting us feature your shop in our episode today. Pati na rin sa aking mga ka-analyzers na partners, no? At para sa aming listeners, thank you for joining us today and we hope na makasama pa namin kayo sa mga susunod na episodes ng Weekly Bird Podcast. And this is Ari with my partners, Sydney And Anne, your podcast host. Thank you! Ingat kayo, guys. Ingat din Tita Leia.